Kamusta na nga po mga master at sa videong ito ay atin ang ipagpapatuloy na gisahin ang chapter 263 sa manhwa series ng Solo Max Newbie. Kaya't atin na nga pong agarang umpisahan. Nagsimula na ngang pumasok etong kapwa sina Jinyuk at Alice na patuloy na namamangha sa lawak ng nasasakupan nitong Atlantis habang pinagmamasdan nitong mga naguguluhang mga nilalang ng karagatan. Nahinto lamang ang kanilang paglalakbay nung may tumawag sa kanilang atensyon at tinawag etong dalawa na mga lapastangang nang himasok sa kanyang kaharian nang walang anumang respeto at nakuwang paglaruan pa ang kaniyang mga sundalo. Eto nga ang reyna ng Atlantis na nagangalang Neresia. Napagalit ngang nagtanong kung nais nitong dalawa na masilayan ang galit ng karagatan. Subalit bago pa man siya patuloy magpahayag ng galit para dito kina Jinyuk, ay mabilis nga siyang pinakalma ng isa sa kanyang mga alagad na nagangalang Captain Repisha. Magalang na lumapit nga ito kay Neresia at tabulong na inilahad na ito nga raw kanilang mga kaharap ang siyang tumalo sa sumulpot na divine being sa kanilang palapag. Gayun din, oras na gumawa nga raw ng padalos-dalos na pagpapasya etong kanilang reyna ay posibleng magdulot ito ng isang matindi at malawakang pag-atake ng libo-libong bilang ng mga sea beast. Dagdag pa nga nitong si Repisha na hinahangad nga daw nitong sina Jinyuk na gamitin ang tinatawag na Millennium Couch na nasa kanilang Royal Treasury. Ayaw nga sanang pumayag nitong si Neresia sa nais na mangyari nitong ating pangunahing tauhan. Subalit matapos balansehin ang sitwasyon ay pumayag na rin ito kapalit ng paggiling sa binata na kinakailangan muna niyang paalisin ang lahat ng mga sea beast na naroroon dahil ayaw niyang masilayang labis na nakadarama ng matinding takot ang lahat ng mga mamamayan ng lungsod ng Atlantis. Agad namang tinugon nitong si Joyon ang kahilingan ng nasabing reyna at mabilis na dine-activate ang skill niyang mantra taming na siyang naging hudyat upang magsimula ng magsipag-alisan ang lahat ng mga naroroong halimaw. Nung makasiguro nga etong si Neresia na wala na etong mga sea beast, ay tuluyan na din niyang inatasan etong kanyang mga alagad na isama etong dalawa nilang buwisita patungo sa kanilang Royal Treasury. Nadarama naman itong si Alice na hindi sila nais nitong reyna na tumapak sa kanilang teritoryo. Ngunit nilinaw naman itong ating pangunahing tauhan na wala silang panahon para sa ganitong mga bagay at marami pa silang dapat unahin kasabay ng tuluyang pagtapak sa lokasyon ng Royal Treasury. Agarang nagbigay nga ng isang babala etong reyna na si Neresia na babantayan nila ng maigi etong dalawa kaya tuwag nga daw silang gagawa ng hindi kaaya-aya na tinugon naman itong si Jinyuk na huwag silang mag-alala sapagkat hindi siya interesado sa iba pang mga bagay. Nagpalinga-linga nga etong sina Alice hanggang sa mapuna nitong binata ang relic na kanilang pinakapakay na tinatawag na Millennium Couch ng Atlantis. Pinagmamasdan nga sila nitong si Repisha mula sa di kalayuan at iniisip na sadyang mga hangal na tagalupa etong dalawa. Totoong nagagawa nga daw nitong kahangahangang relika na ipahayag ang mga mangyayari sa inaharap, subalit upang magamit ito ay kinakailangan muna nilang maisagawa ang isang partikular na ritual na tanging silang mga nilalang ng karagatan ang nakakaalam at imposibleng malaman ito ng mga nilalang sa kalupaan. Subalit inactivate naman nitong ating pangunahing tauhan ang item na Joyful Drumming Dugong at nagsimulang sumayaw sa beat nitong isinasagawa. Ayon pa nga sa binata na mas mainam na sabayan siya nitong si Alice na agaran namang nagtanong kung bakit kinakailangan nilang sabayan ang ritmo. Ipinaliwanag nitong si Jinyuk na buhat ng ang relikang Millennium Couch ay hindi magigising hanggat hindi ito na-excite sa ritmo at sayaw na kanilang isinasagawa. Marang nagpapakita naman ng positibong reaksyon etong Millennium Couch, subalit alam nitong ating pangunahing tauhan na hindi pa rin ito sapat at patuloy na masinangad pang pag-igihan pa nitong dugong ang ritmo habang sila ay sumasayaw. Naguguluhan man, subalit manghang-mangha pa rin etong kapitan ng mga seafolk dahil hindi niya alam kung paano na pag-alaman nitong individual na naroroon ang sikretong pamamaraan ng kanilang lahi. At dahil nga sa mas naging matindi pa ang indayog na ginagawa nitong sina Jinyuk, ay tuluyan na nga nilang nakuha ang kinakailangang kasiyahan nitong Millennium Couch na agad kinuha nitong ating pangunahing tauhan at nagtanong dito ng mahahalagang clue hinggil sa paparating na apocalypse sa loob ng ika-29 na palapag ng tore. Tinugon naman siya nitong Shell na ilapit nga daw nitong binata ang kanyang tenga. Nang sa gayon ay may bahagi niya ang ilang mga mahahalagang impormasyon patungkol sa hinaharap na nais niyang malaman. Sinunod naman nitong ating bida ang kautusan para sa kanya at seryosong nakinig mula dito. Samantalang natigilan naman etong si Alice buhat ng kanyang masilayan ang nakababahalang ekspresyon ng pagmumuka, mayroon etong si Jinyuk. Matapos na marinig mula sa Millennium Couch ang impormasyong nais niyang malaman. Matapos nito ay kanilang agad tinahak ang kaharian nitong si Reyna Neresia. Nalabis din ang pagkabigla nung kanyang marinig ang impormasyong ibinahagi sa kanya nitong ating pangunahing tauhan.
Pinatotohanan nga ito ni Jinyuk na siyang ibinahagi di umano para sa kanya ng Millennium Conch at ang tinatawag na Sleeping Judge of the Deep Sea ay darating. Ang payag ng iyon ay agad na bumalot ng matinding takot para sa lahat ng mga seafolk na naroroon at mukhang ang wakas nga raw na isinaad ng kanilang propesiya ay malapit ng mangyari. Kahit nga etong ating pangunahing tauhan ay masisilayan ang lubos na pagkabahala sa kanyang mukha dahil batay sa kanyang pagkakatanda ay bilang lamang ang mga klase ng apocalypse na pwedeng mangyari sa loob na ika-29 na palapag. At ang pinakamalala dito ay etong paglitaw ng tinatawag ng Kraken. Para nga sa kanya, ang talunin ang nasabing nilalang ay hindi naman problema. Subalit maliban sa kanya, ang lahat ng mga manlalaro at may buhay sa loob ng ika-29 na palapag ng tore ay kasama nitong maglalaho na siyang pinakaayaw niyang mangyari. Nagtanong muli etong si Neresia kung ilang araw na lamang mayroong natitira para sa kanila bago pa tuluyang lumitaw etong Kraken na tinugon naman nitong ating pangunahing tauhan ng halos 24 na oras na lamang di umano. Mas lalong naging seryoso ang pagmumukha nitong Reyna at nawikang sila nga daw ay mararangal na mandirigma ng Atlantis, kasabay ng pag-aatas sa lahat ng kanyang mga sundalo na tahakin na ang kanilang mga mahal sa buhay upang makapagpaalam ng formal. At pagkatapos ay muli nang bumalik sa naturang lugar sapagkat kahit na ang wakas nga raw para sa kanila ay nalalapit ng dumating, ay hindi sila susuko hanggang sa kanilang huling hininga. Do'y pinuna naman nitong si Jinyuk ang tila ba negatibong kaisipan nitong mga seafolk. Aniya, ang labanan ng Apocalypse ay isang kahangahangang katapangan. Subalit hindi ba't ang dapat nilang hangarin ay ang magtagumpay, kasabay ng seryosong pagsasaad na magagawa nilang pigilan etong halimaw na tinatawag ng Kraken. Subalit may isang bagay nga daw siyang kinakailangan at ito ay ang ipagkaloob sa kanya nitong si Neresia, ang pag-aari niyang trident. Hindi naman ito nagustuhang marinig nitong si Neresia at mukhang hindi nga daw alam nitong binata ang kahulugan ng nais nitong mangyari. Subalit ay naman dito para sa ating pangunahing tauhan ay alam at malinaw para sa kanya ang nais niyang mangyari at dapat nga daw magpasya na itong si Neresia para sa kaligtasan ng buong Atlantis bago pa man tuluyang mahuli ang lahat. Mas lalo lamang nakadama ng pangamba itong Reyna sa naging babala nitong si Jinyuk, kaya't sa uli ay wala na nga siyang nagawa pa kundi ang sumang-ayon. Samantalang sa barkong kinaroroonan naman nitong sina Alfonso ay masisilayan nating pinapaalalahanan ng kanyang busy kapitan ang kanilang mga kasamahan na pansamantalang manahimik muna buhat ng kasalukuyang taimtim na nananalangin etong kanilang kapitan para sa Goddess of Light upang humingi ng gabay sa matinding pagsubok na kanilang pinagdaraanan. Ang kanyang panalangin ay tinugon naman nitong arkanghel na si Uriel at kapwa nauunawaan ang panganib na paparating sa ika-29 na palapag. Subalit magkaganoon man ay parte di umano ng sagrado nilang tungkulin ang puksain ng sagradong liwanag ang kadiliman. Habang kapwa binibigyang diin na ilahad sa saintess na si Teresa na isa itong pagsubok para sa kanya at kahit na maging kabayaran nito ang kanyang buhay ay kinakailangan nitong dalaga na gampanan ang kanyang tungkulin bilang isang saintess. Samantalang sa Atlantis ay masisilayan natin etong mga seafolk na seryosong naglalagay ng kakaibang kulay sa kanilang pagmumukha, kasabay ng napakalakas na iyawan ng napakaraming nilalang ng kailaliman ng karagatan, habang nagkakatipon-tipon sa paligid ng isang arena. Etong ang kapitan na si Repisha ang siyang tumatayong tagapagpadaloy ng magaganap na duelo na aniya ay higit na hindi malilimutan ng lahat na naroroon kumpara sa paparating na Apocalypse. Ang labang itong araw ay sa pagitan nitong manlalarong si Kang Jinyuk at ng pinakamalakas na mandirigma ng Atlantis na walang iba kundi etong si Reyna Neresia. Habang makikita naman natin etong si Alice na malakas na pinapaalalahanan etong ating pangunahing tauhan na huwag itodo ang buong lakas niya laban dito sa Reyna. Inilahad nga nitong si Repisha na ang duelong ito ay isasagawa upang malaman kung sino ang karapat dapat na magtaglay ng sibat ng Atlantis. Dagdag pa nga niya na ayon sa batas na kanilang sinusunod, oras na natalo etong si Jinyuk sa isasagawang duelo ay mawawalan ito ng karapatang hamunin muli etong Reyna sa loob ng 1 taon. Subalit kung siya nga daw ang magwawagi ay kinakailangang pakasalan nitong ating pangunahing tauhan etong kanilang Reyna. Agad niyang natigilan etong vampirang si Alice mula sa pahayag na kaniyang narinig at nung siya ay naimasmasan ay agad nga itong napasigaw mula sa kakaibang klase ng kondisyon na inilatag para dito sa dalawa. Kasabay noon ay malakas na inilahad na nitong si Repisha na kanila lang simulan ang isasagawang duelo at kapwa etong dalawa ay mabilis na tinahak ang kinaroroonan ng isa't isa mga master.